Sa biyaya ni Lord, ang pag-usapan po natin ay pinamagatan ko po ito na reasons on why we should be careful on what we say. Diba? Ulitin natin. Mga dahilan sa Tagalog, mga dahilan kung bakit tayo dapat maingat sa ating pagsasalita. Okay? Sabi mo sa katabi mo, huwag mo kaabalahin ha. Yan. Number one reason po kung bakit we need to be careful on what we say ay makikita natin sa Matthew 12:36. So number one is because we will be judged for the careless words we speak. Sabi po sa Matthew 12:36, I tell you, on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. So sa bawat salita po na hindi natin naingatan o bawat salita na hindi natin nabantayan, tayo pala po ay mahuhusgahan. Ha? Nakuha niyo po yon? Kaya dapat tayong maingat sa ating sasabihin. Kasi bawat bitaw ng salita natin, may judgment na kapalit. Kasi on the day of judgment, people will give account for every careless word they speak. Oo nga't maari at that moment, nung binitawhan mo yung salita na hindi mo naingatan, ay wala naman nangyari sa'yo, wala naman naging judgment sa'yo, pero ang sabi doon, on the day of judgment. So may panahon kung saan huhusgahan yung mga nasabi natin. Kaya hindi natin dapat binabaliwala yung mga binibitawhan nating salita. Okay? So, nakukuha niyo ako doon? Amen. Okay. So, paano po bang panghuhusga ang pinag-uusapan dito? Dapat nating malaman. Kasi aling judgment ba ang sinasabi dito? Baka kasi ma-confuse tayo. Baka akala natin, pag pinag-usapan ang judgment, baka ang akala natin ay judgment ng pagpunta sa langit. Diga? Baka naiisip nyo, kaya dapat yata akong hindi magsalita ng hindi maganda, baka ako'y pumunta sa impyerno. Diga? Huwag tayong mako-confuse kasi hindi ito ang judgment na pinag-uusapan dito. Kasi lilinawin po natin ngayon na kasi yung judgment na pagpunta natin sa langit, yun po ay may solusyon na. Alam naman natin yun. Di ba? Alam natin kung bakit tayo pupunta sa langit. Kung gusto nating reviewin, ibabalik ko kayo dun sa verse ng Ephesians 2 verse 8 to 9. Sabi dyan, dahil sa biyaya ng Diyos, naligtas kayo nang sumasampalataya kayo kay Kristo. Di ba? Kaloob ito ng Diyos at hindi galing sa inyo. Hindi ito nakasalalay sa mabubuti niyong gawa para walang maipagmalaki ang sinuman. So, maliwanag po tayo. Na ang judgment patungkol sa hindi natin pagsasalita ng maingat o hindi natin pagsasalita ng maganda ay hindi tungkol sa judgment ng pagpunta ng langit. Sabi mo sa katabi mo, hindi yan tungkol sa salvation. Ayan, okay? So, kung hindi ito tungkol sa salvation, anong judgment ang pinag-uusapan natin dito? Ang sabi ay magbibigay tayo ng account sa mga kasalanan natin o sa mga salitang hindi natin naingatan. So, mukhang ang judgment na ito, hindi sigurado ako, ang judgment na ito ay ang alam natin bilang mga Christian na Bema judgment or the judgment seat of Christ. Pastor, ano yung Bema judgment? Hindi ko yun alam. Okay? So, simulan natin sa verse kung saan sinasabi ni Lord na siya ay babalik at kasama niya ang rewards para sa ating mga nagawa. Para maintindihan natin kung ano ang judgment. Ang Bema judgment. Sabi sa Revelations 22 verse 12, sabi dyan ni Jesus Christ, Look, I am coming soon. My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. So kung ibabangga natin dun sa ating verse na sinabi kanina, that we will give account to every careless word they speak, mukhang ito yun. Diga? Ito yun. Sabi niya, yung account na ibibigay nyo, ito yung reward according to what you've done. Diba? So kasama yung careless word we speak sa Bema judgment. Maliwanag yan? Amen. Okay. Sundan natin ang isa pang verse. Kasi, marami kasing tanong, teka pastor, kailan mangyayari yung Bema judgment? Ito ba kapag nandito tayo sa lupa o kapag tayo nasa langit? Diga? Inaalam yan. Naituro to sa atin ni Pastor Ito na nabanggit niya sa atin na ang Bema judgment
ay kung saan tayo ay na-rapture, nandun tayo sa gitna ng halapaap, di ba? Caught up in the air, at doon, ipamimigay ni Lord ang mga rewards sa atin. Sabi sa 1 Thessalonians 4:17, sabi dyan, then who are alive, who are left, will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so we will always be with the Lord. So yun yung panahon na nandoon yung Bema Judgment. Sabi niya, I am coming down, di ba yung sa Revelation 22, bababa siya, dala niya yung rewards, tapos sa Thessalonians, tatagpuin daw natin ang Lord habang nababa doon sa langit. Okay, maliwanag? So, ang pinag-uusapan ng judgment dito, pagdating doon sa bagay na pagiging hindi natin maingat o pagiging careless natin sa sinasabi, ay patungkol sa rewards natin, sa Bema Judgment. Okay? Bakit? Kasi ang salvation na ibigay na sa atin. Hindi na yan tungkol sa judgment ng pagpunta sa langit. Okay? Usapang buhay sa langit na ang pinag-uusapan natin. Alam nyo, may mga rewards na para sa atin na nasa langit na tayo, ay nakadepende yung mga rewards na yon sa ginawa natin dito sa lupa. Okay? Meron tayong mga tatanggapin at meron ding mga mawawala. Yun ang Bema Judgment. Okay? Sabi sa 1 Corinthians 3, verse 13 to 15, ito mismo yung pinapaliwanag ko sa inyong Bema Judgment. Sabay-sabay natin basahin. Ang gawa ng bawat tao ay mahahayag, sapagkat may araw na ihahayag ito sa pamamagitan ng apoy. So, ang gawa ng bawat isa, anumang uri ito, ay susubukin sa apoy. So, lahat daw ng in-account natin, lahat ng ginawa natin dito sa lupa, ay ilalagay sa apoy. Di ba? Kung ang gawa na itinayo ng sinuman sa saligang ito ay nanatili, tatanggap siya ng gantimpala. So, kung maganda yung ginawa mo, di ba? Kung naging maingat ka sa sinasabi mo, habang nasa apoy yung ginawa mo, hindi daw yun masusunog. Di ba? So, ikaw daw ay tatanggap ng gantimpala. Kung ang gawa naman daw ng sino man ay masunog, malulugi siya. Gayon man, maliligtas siya, ngunit tulad ng dumaan sa apoy. So, maliwanag po na ang Bema Judgment ay tungkol sa rewards natin. Di ba? At maliwanag din na yung pinag-uusapan natin dun sa careless words na judgment is about our rewards. Hey, bakit ko binabanggit iyon? Kasi, susubukin sa apoy lahat ng sasabihin natin. Kaya dapat, maingat tayo sa mga sasabihin natin. Kasi kung hindi tayo magiging maingat sa mga sasabihin natin, at ito'y hindi acceptable kay Lord ang mga lumalabas sa bibig natin, ay sayang pag nasa langit na. Diga, may mga reward ka sana ay nasunog sa apoy. Amen? Kaya pag meron kang pakiramdam at feeling mo'y kating-kati ka nang makipagmarites, alam mo yung ramdam mo na parang kasarap magmarites, isipin mo na lang, sayang ang rewards. Baka isipin mo, sayang ang tattoo, ay sayang ang rewards. Okay? Sayang ang rewards, bakit? Baka masunog sa apoy. Kaya bago mo laitin yung katabi mo, iisipin mo muna, sayang ang rewards. Sabihin mo nga sa katabi mo, sayang ang rewards. Okay? Hindi ka. Kasi masusunog sa apoy. Sayang lang. Okay. Judgment ni Christ sa langit pa lang ang napapag-usapan natin. Ha? Yung pa lang ang napag-usapan natin. Judgment ni Christ or sa Bema Judgment. Ang rewards pa lang ang napag-usapan. Alam nyo ba, na dito sa lupa, kapag hindi ka maingat sa iyong salita, bukod sa judgment sa Bema ang mararanasan mo after your life here on earth, ay dito pa lang sa mundo, ay ma-judge ka na. Diga? Ma-judge ka na sa manner ng pagsasalita mo, ma-judge ka na sa way ng pagsasalita mo, at ma-judge ka rin sa way ng pagpo-post mo sa Facebook. Iisipin ng mga tao na ang ugali mo iyon dahil yun ang nasabi mo. Diga? Kaya, dangerous kapag hindi mo iningatan ang iyong pagsasalita. Talagang ma-judge ka. Ang judgment ng tao ay nanggagaling din sa mga lumalabas sa bibig natin. Alam nyo ba na yung tingin at pagkakilala ng ibang tao sa atin ay naaapektuhan ng mga sinasabi natin? Okay?
ito man ay nagmula sa ating bibig o nagmula sa social media. Alam nyo, marami akong namimit sa biyaya ng Panginoon ngayon na ako ay pumapasok sa mundo ng politika. Iba't ibang klase po ng tao ang nakakatagpo ko. At malimit din na huhusgahan ko o nabibigyan ko sa isipan ko ng pagkatao niya. Okay? Para bang nasasabi ko, ito ang pagkatao ng taong ito. Kapag nakita ko siya at narinig ko siyang magsalita. Anong example? Alam nyo na ang tao na sobrang nangangailangan. At alam nyo rin ang tao na ginagamit lamang ang kanyang karisma para manghingi. Alam mo yun? May mga ganun tao eh. Alam nyo ang totoo na nangangailangan at humihingi. Alam mo rin naman yung masabilaang. Imagine ninyo, magpapakita sa iyo ng reseta at kailangan daw ng gamot. Ay, ang reseta ay last year pa eh. Hindi ka? Ay, kailangan daw ng tulong. Eh, siyempre, hindi ka naman tatanggi. Ikaw na may tutulong. Pero ang iniisip ko, bakit ka naman kailangan pang gumamit ng resetang nagsisinungaling? Pwede namang sabihin, kailangan ko ho ng pera ngayon, ako ibigyan nyo ng tulong. Eh, di ka? Ibig sabihin ko, mahuhusgahan mo yung tao, ay naku, sinungaling are. Di ka? Kasi hindi sila nag-ingat sa kanilang ginagawa. Okay? Kaya mag-iingat tayo sa mga post natin or comments natin sa FB. Okay? Mahuhusgahan kasi tayo dyan ng hindi tama. Sa social media, hindi lang Facebook, Instagram, Twitter, kung ano man yan. Okay? Marami na hindi mo alam dahil sa emosyon mo, dahil sa gusto mong sabihin, nadja-judge ka na. Okay? Tama ba ako? Amen. Parang, ayos lang ba kayo dyan? Naulanan? Okay. Mag-iisip sila na yung sinabi mong yon, yun na yung pagkatao mo. Yun ang mahirap. May ipapakita ko sa inyong picture. Naka-blurred nga lang ang mukha ng tao. Yan. Nag-take ng exam. Ang nasagutan daw ay 0. Ang siniraan, 53. Moral lesson, mas madaling manira ng kapwa kaysa magsagot ng exam. Okay. Kung iisipin nyo at kilala nyo ng taong nag-post, o kahit yung nag-share man lang noong post na iyon, di ka? Anong iisipin nyo dun sa taong nag-post noon? Wala. Ano iisipin nyo? Di iniisip nyo na rin taong rin ako. Ay mas gusto na rin ang manira ng kapwa kaysa sa ibang bagay pa. Di ka? Mahuhusgahan mo eh. Kaya dapat, nakakatawa siya, ang sarap i-post, di ba? Pero bilang mga Kristiyano, kailangan maingat tayo para hindi tayo mahusgahan. Di ba? Kasarap naman pagkwentuhan eh. Kasarap naman pagchismisan eh, pagmaritisan eh. Di ba? Pero, ingatan natin kasi maraming nakakakita na huhusgahan tayo. Okay? Kapag emotional tayo, mag-ingat tayo sa mga pagpo-post natin. Okay? Kasi, minsan hindi natin kayang kontrolo ng emosyon natin, napapapost tayo. Kayo nga huwag masyadong mapaniwala kay Facebook. Ha? Tingnan nyo ha, si Facebook, huwag kayong sagot ng sagot sa kanyang araw-araw na tanong sa inyo. Anong araw-araw na tanong ni Facebook sa atin? What's on your mind? Hindi ka. Pag binuksan nyo yung Facebook account nyo, meron lagi doon nakatag. What's on your mind? Ikaw naman nadadala, what's on my mind? Naku, yung katabi ko din ay talagang hindi ko gusto ang ginawa sa akin nung isang araw. Ma-post nga. Kasi naniniwala tayo lagi kay Facebook. Para hindi tayo mag-post ng alangan, huwag nyo nang tingnan yung what's on your mind. At huwag kayong pindot ng share. Ang i-share nyo lamang ay ang JA1 Rosario page. Ha? Pakidamay-damay na po ng Pastor Eric de Vera page. Ikaw mag-share lang, yun dapat ang sinishare. May mga Christian messages. Post ka ng bagay na hindi ka mahuhusgahan. May nag-post na Ari ay basahin nyo at ako ay magtatanong sa inyo kung anong tingin nyo doon sa taong nag-post nito. Ipakita mo. Yan. Sabi dyan,
tulungan mong magbayad ng utang, tubig at kuryente ang mama mo. Huwag yung puro pasarap ka dyan. Mga kapatid mo, tuyo ho yan. Tuyo at mantika ang ulam. Tapos ikaw, may pamakdo-makdo at Jollibee ka pa. Ipinost. Ay ano sa tingin nyo? Kanino ang simpatya nyo sa post na ito? Ang simpatya nyo ba ay dun sa nag-post o ang simpatya nyo ba ay dun sa sinasabihan na rin? Dun sa nakakain ng Jollibee. Siyempre, dun sa nakakain ng Jollibee ang simpatya mo. Diga, akala nung nag-post na ito, siya'y nakatulong. Pero hindi niya alam na husgahan siya na masama ang ugali niya. Di ba? Kung titingnan naman natin ang katotohanan, baka nga naman mali eh. Bakit nga naman nagja-Jollibee kung ang kanya namang pamilya nagugutom at nagtutuyo ang kain. Pero ang puntos ko, it doesn't matter. Okay? Ini-imagine ko lang sino kaya yung nag-post? Yung kaya ay kapitbahay? Kasi kung yun ay kapitbahay, pwede natin sabihin, pagkakapakailamera ganoon. Diga? Pero kung yun na may kamag-anak, ay pwede rin nating mahusgahan yung kamag-anak at sasabihin natin, kung sino pa naman ang kamag-anak, ay siya pa namang naninira ng kamag-anak. Hindi kayo, walang lusot Ano ang dapat gawin? Mag-ingat sa sinasabi. Amen? Amen? Kaya, be careful on what we post. Okay? Pastor, hindi naman ako nagpo-post. Ako naman ay nag-share lamang. Gayon din iyon. Mahuhusgahan ka rin sa isinare mo. Kaya mag-iingat kayo sa sinishare nyo. Kaya si Pastor Ito sa ating mga leaders, lagi siyang may bilin. Huwag kayong share ng share. Minsan ay hindi na biblical ang napapashare. Diba? Minsan ay kultura na ng relihiyon ang napapashare. Akala mo'y maganda pa. Okay? Mahuhusgahan tayo. Okay? Oo, maaring na-inspire ka doon sa sinabi, pero i-assess mo muna. Sino ga ang nag-post? Diba? Kaya be careful on what we share. Mahuhusgahan talaga tayo. Ulitin ko may gantimpala ito. Sayang ang gantimpala. Okay? Sayang ang rewards. Okay? At ang sunod, ay pag-iingatan ninyo. Bakit? Tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga born again, kabalitaan na na tayo'y mababait. Oo! Tingnan mo ang katabi mo. Mukha kang mabait. Ay kung hindi, ay kabalitaan na mabait yan. Born again Lalo JA1 Rosario pa, JA1 pa. Alam nyo, kaya ko ito nasasabi, ay sa biyaya ng Panginoon, sa lahat ng barangay na pupuntahan ko, iisa lang, pag ako po'y tatayo, isa lang po ang pakilala sa akin. Ang susunod na napakabait na bukal ng ikapat na distrito. Laging may salitang napakabait. Sabi ko kay naman bakit niyo nasasabing mabait? Boy, pastor ka born again ka di mabait. Tingnan nyo. Ang alam lahat ng tao, tayo mabait. Tapos dadali kayo ng post ng papagayon. O diga, bigla kayong iimik ng papagayon. Ay, tingay sayang. Ang masakit nito, nadya-generalize pa. Bakit? Pati ang katabi mong tunay na mabait, madadamay kapag nag-post ka ng hindi maganda. O tingnan nyo yung mga born again, tamo yung kasama mo ngayon, hindi mabait. Diga, nadamay pa. Naalala ko yung aking bianan. Hindi naman nanonood. Pero pag ito'y napanood, matutuwa iyon. Bakit? May lumabas po sa news na merong isang pastor yata o Christian church na sa abroad naman na ang pera ay hindi na gastos ng tama o na-dispal ko ang pera. Sabi agad sa akin, bakit ganyan ang mga born again? Nadamay pa ako Hindi naman ako kasali doon Kita niyo ga? Ibig sabihin ko, meron tayong trademark. We are known to be kind people. Kaya hindi ka lang dahil kaya nag-iingat ay dahil sa reward. Hindi ka lang dahil nag-iingat para ikaw ay hindi ma-judge. Nag-iingat ka rin kasi nadadamay ang ibang born again sa iyo. Amen? Tingnan mo ang katabi mo. Mukha na bang hindi naman dadamay yan? Okay. So, pangalawa. So, ang una natin ay ulitin natin, because we will be judged for the careless words we speak. Pangalawa,
Because speaking carefully will keep us out of trouble. Ano? Tatagulugin natin. Dahil pag ikaw ay naging maingat sa iyong salita, ikaw ay mapapalayo sa gulo. Okay? Proverbs 21:23, sabi dyan, whoever keeps his mouth and his tongue keeps himself out of trouble. Di ba? Itago mo daw ang iyong dila. Itago. Pag talagang gustong-gusto mo nang umimik at gustong-gusto mo nang magsalita, alay itago mo. Keep his mouth and tongue keeps himself out of trouble. Alam nyo ba, madaming awayan ay galing sa mga salitang hindi naingatan. Di ba? Tama. Madaming mga awayan ay galing sa mga salitang hindi naingatan. Bakit nga ba hindi natin minsan maingatan ang pagsasalita na nakakasakit sa iba? Yun ang tanong. Alam naman natin na kapag tayo nakapagsalita ng hindi maganda ay matutrouble May magagalit o kaya mapapaaway Alam naman natin yun Pero why is there a situation in our life na minsan hindi natin mapigilan ang ating sarili? Bakit tayo nakakapagsalita ng masakit sa iba? Sabi po ng Mental Health America, hindi daw po nakokontrol ang pagsasalita ng isang tao dahil sa isang intense emotion. Intense emotion. Ang intense emotion daw po ay hatid ng anger, fear, stress, and grief. Okay? In short, emotion is the reason kung bakit tayo nakakapagsalita ng masama sa ibang tao. Di ba? Yung emosyon natin. So, kung emosyon ang problema, kailangan solusyonan ng emosyon. Di ba? Okay. Emotional outburst can lead to speaking hurtful words against another. Okay? Kaya dapat makontrol natin ang emosyon natin. Kung paano natin kokontrolin ang emosyon natin, ay hindi ko ngayon ito madidiscuss sa inyo at hahaba tayo. Sa ibang panahon natin ito pag-aaralan. Basta ngayong araw na ito, ang usapan muna natin ay pigilan muna natin ang ating emosyon. Para makontrol natin ito at maingatan natin ang pagsasalita natin na hindi maganda. Bakit kasi? Pag nakontrol natin ang emosyon natin, makokontrol na din natin ang ating bibig. Tama ga? Diga? Pag nakontrol mo na emosyon mo, makokontrol mo na ibibig mo. Ang problema, pastor, hindi naman ho ako galit Diga? Batanggin nyo Kontrolado naman ho ang emosyon ko Hindi naman ako galit. Yung kausap ko laang, ang akalay ako'y galit. Sadya naman humalakas ang busis ko at batanggin nyo. Di ka, Kuya Bone? Ano? Ang gagawin natin. Malakas ang busis batanggin nyo sadyang malakas. Ang problema nga natin, yung kausap natin, nakakala tayo galit. Hindi naman namin intensyon, pastor, makasakit. Okay? Kaso, kapag mahina naman ho ang boses ko, para namang hindi ko naidiin ang gusto kong sabihin. Di ka? Ganun tayo mga Batanggenyo, tama ba? Oo. Ang tanong, ito, masamaga po talaga ang malakas ang boses. Yun ang tanong. Pastor, may verse ga po kayo dyan. Baka may verse dyan sa tungkol sa malakas ang boses. Kuya Dods, tingnan mo Proverbs 15 verse 1. Sabi dyan, ang malumanay na sagot ay nakakapawi ng puot. Ngunit lalong nakakapagpagalit ang pabalang na sagot. Kung a-analyze natin ang verse, ang sabi dyan, ang mabuti daw ay yung malumanay. Hindi ka? So simula ngayong araw na ito, tayong mga Batanggenyo, malumanay. Kumain ka na ga. Hindi ka? Ay, bakit naman yung grapeoy hindi mo pinatay? Hindi ka? Ang plancha, bakit mo iniwan? Kasama ng lasa, Pag Batanggay ni Gayon, parang hindi sanay. Ano ga ang sabi? Ang sabi sa verse, ang mabuti daw ay yung malumanay. At ang masama daw ay ang pabalang na sagot. Hindi sinabing malakas ang busis. Ang sinabi, pabalang na sagot. Okay? Kung ang sagot mo naman ay ayos, kahit malakas ang busis mo at hindi naman pabalang,
ay tingin ko'y pwede. Ano? Talagang kailangan, pasensya na ho kayo sa mga online viewers namin, kailangan ho namin protektahan ang aming kultura ng mga Batanggenyo. Okay? At subukan ho natin ang example ng isang Batanggenyong mag-ina na natutunan ang pagsasalita ng malumanay. Okay? Halimbawa, sabi nung ina sa kanyang anak, "Anak, ang baboy ay naulan ngayon, ay ako'y hindi makakapagpakain, ikaw muna." Sabi. Ay, Batanggenyo yung bata. Ay, marami pang gagawin. Ay, ayaw. Ay, pag Batanggenyo, di ang sasabihin ng bata, "Ay, nay, bakit naman huwa ko?" O, di ka? "Ay, nandiyan naman ang kuya." O, di ka? Gayon ang Batanggenyo. Ay, pero kailangan daw malumanay. Ano? Ang sasabihin ng bata, "Inay, bakit ho ako?" Kasama ng lasa. Ano? Eh, parang hindi pwede. Okay? Iling, hindi pwede sa amin yan eh. Okay. Ang mahalaga ay hindi nyo sasagutin ng pabalang ang inyong magulang. O, papaano ang malakas na boses na hindi pabalang? "Opo, inay, ako na ho ang bahala." O, diga, hindi ka galit, pero malakas ang boses. O, ano ang pabalang? "Opo, inay, ako na hong bahala, kahit ang kuya'y nanding tatamad-tamad na siya naman lagi, ako yung..." Diga, ay di pabalang na. Okay. Iba yon. Siyempre, laging depende pa rin po yan sa kausap natin. Hindi ko naman sinasabi na ang mga Batanggenyo ay all-powerful pagdating sa pagsasalita. Kailangan po, para hindi tayo matrouble, pakiramdaman natin ang kausap natin. Yan bang kausap natin ay kayang tumanggap ng lakas ng busis natin? Pag hindi, abay, adjust din naman tayo. Huwag niyong kakalimutan, bukod sa ikaw ay born again, bukod ikaw ay sa Batanggenyo, ikaw ay born again. Diga, huwag niyong kakalimutan yon. Okay? So, kailangan, adjust tayo sa kausap natin. Kapag ang kausap niyo ay Ilonggo, o kaya ay taga Bacolod, ay huwag kayong sisigaw. Ayan po ay experience ko sa Kalibo. Ang Kalibo Aklan po, although Bisaya, sila po ay mas malapit ang kultura ng salita sa mga taga Bacolod. Kaya napakalulumanay magsalita. Ay, ito na. Nag-meeting ho lahat ng butcher doon. Takot lahat sa akin. At ako daw ay galit. Ay, hindi sila sanay makinig ng gayong salita. Ay, gawaga naman ho, pagkaga naman ho, hindi magagalit. At hindi tataasan ng boses. Ay, yung ganaman hong tauhan namin doon, ay binato ng buti ng bear. Ay, hindi ka magagalit. Pagdating ko doon, Batanggenyo, "Sino yung pagdating ko doon? Sino yung papunta? Hindi na eh." "Oy, hindi makapunta." Nagpapunta pa ng padrino para makiusap sa akin. Sabi kay, "Bakit ganaman ho kayo ang nakikiusap at kayo nahingi ng pasensya? Eh, pwede namang siya. Ay, takot daw ho sa inyo at kalakas daw na inyong busis." Kita nyo na? Kaya dapat pala, namimili tayo. O, alam natin ang ating kausap. Dapat pakikiramdaman natin, pag ang ating kasama sa bahay ay hindi sanay sa malakas na boses, dahan-dahan. Okay? Ang asawa ko si Heidi, laging gayon. Sasabihin sa akin, "Galit ka ga?" "Hindi." "Ay, nasigaw ka eh." "Sigaw na ba yun?" "Pasensya na." Ay, normal eh. Oo. O, diga, kaya kayo dapat alam nyo. Kaya pag kinakausap ko na ngayon si Heidi, inilalapit ko na po ang aking bibig sa kanya para hindi ako mapasigaw. Para sigurado na hindi magagalit sa akin ng asawa ko. Okay? So kayo, kilalanin niyo yung kasawa nyo Kilalanin niyo yung kasama nyo sa bahay Okay? Nice ba yun? Amen. Okay? So, pinakamaganda talaga sa lahat ay ang malumanay ang boses. Okay? Now, bukod po sa nakaka-trouble o nakakasakit tayo kapag tayo hindi nag-iingat sa ating salita, alam nyo ba na bukod sa ibang tao, pwede rin tayong ma-trouble o maapektuhan ng mga sinasabi natin. Okay? Sabi sa Proverbs 18:21, "Death and life is in the power of the tongue, and they that love it shall eat the fruit thereof." Ito ay laging itinuturo sa atin ni Pastor Ito. Pinapaalala ko sa inyo na mag-iingat tayo sa sinasabi natin. Bakit? Hindi na yung tungkol sa malakas ang busis Tungkol na ito sa atin. Marami tayong habits, marami tayong speaking habits na hindi natin alam ay nakakasama sa atin. Tingnan nyo example.
pagdating ng sahod, Diyos ko po, ang aking sahod, parang dumaan lamang sa aking kamay, na walang parang bula. Di ka? Lagi niya nang sabi, samantalang, huwag ka naman at dun sa sahod na yun nakapagramin at nakapagsangyup naman yun. Kala mo naman nga nawalan Ano? Di ka? Yan, ngayon, panahon ng tag-ulan, sigurado ako, lalabas sa mga bibig ito ng mga tao. Naku, tag-ulan na naman. Okay? Nagpalit na naman ng panahon. Uso na naman ang... wag nang sabihin. Di ka? Lagi siguradong sasabihin na Habit na Kaya nangyayari, kaya nagaganap. Kaya nga, ang sabi ni Lord dun sa verse, death and life is in the power of our tongue. Kaya mag-iingat kayo sa sinasabi nyo. Tingnan nyo, pag sinabi yung nagpalit ng panahon, pag nagkasakit naman, kainaman naman ang pray kay Lord. Lord, I speak healing. I speak healing. Mantalang sana hindi nag-I-speak healing kung nag-iingat sa pagsasalita, sana ngayong mga panahong ito, ang kanyang dinideklara ay hindi I speak healing, I speak travel. Di ba? Diba? Dapat ganyan ang mga sinasabi. May sakit. Hindi makapagsabi na I speak travel. May sakit. Okay? At puro I speak healing muna. Okay? Diba? Kaya iingatan natin ang sinasabi natin. Hindi makagala dahil hindi iningatan ang salita. Okay? Yang salita natin, may kapangyarihan yan. Gamitin natin siya ng kapakipakinabang sa atin at kapakipakinabang sa iba. Nga pala po, ngayong araw na ito, gusto ko lamang pong i-congratulate, pati lahat ng nasa online. Lahat ng nakapasa sa LET. Iyon, no? Demo, congratulations! Okay? May picture po tayo ng mga kasamahan natin dito sa JA1 Rosario who just recently passed their LETs. Okay? So, sila-sila po yan. Congratulations sa inyo! Wala bang pansit dyan? Okay. So yan po ang mga, aanim ba gayang na kolekta nyo? Parang marami pa yan. Anyway, kung meron pa pong nakapasa, congratulations sa inyo at hindi na po namin nakita. Pero alam nyo, one thing struck me the most among these graduates and these LET passers that we have dito sa JA1 Rosario. Itong batang ito, talagang life is in the power of her tongue. Ipakita mo yung picture ni Jocelyn Tenorio. Sabi ni Jocelyn Tenorio, last September, hindi ako sumabay sa mga kabatch ko sa pag-take ng LET for some reasons. Then, nung lumabas na yung result ng exam nila, December 7, 2023, I decided, 2023 yun I decided na mag-file at mag-take. Then, dineklara ko ito. Yung pong nasa, yung kulay blue sa kabilang side. Tingnan nyo po ang date noon. Ang date po noon ay December 7. 2023 yan. Okay? Sinabi po niya doon, I declare Jocelyn Tenorio as LPT, March 2024. Amen. Aasa sa biyaya mo, Lord. One take, cutie. Diba? Dineklara niya. Kaya sa biyaya ni Lord, kailan ba lumabas? Nung Tuesday? Friday. Nung Friday, lumabas yung deklarasyon niya. Nung tinake niya nung March, April lumabas ang result, siya po ay pasa na kasi dineklara niya na siya ay pasa. Amen? Power of your words. Diba? Hindi yung mag-e-exam ka, ang ipopost mo, sana po tama ang mga sagot ko. Diba? Hindi. Sasabihin mo yung tama. Sabi ni Lord, sana nga. Diba? Dapat, sabihin mo talaga yung gusto mong mangyari. Tinuturo yan sa atin ng pastor, kaya nakakatuwa ang batang ito. Talagang, she took that lesson by heart. Dineklara. Si Dem, marami ring dineklara yan Amen. Marami talaga yan dineklara. Okay, amen. Kaya protect the words na lumalabas sa bibig natin. Kasi, lahat halos ng sasabihin nyo sa biyaya ng Panginoon, mangyayari. Diba? Mangyayari. Tingnan nyo. Ari ay negative na pangyayari. Aring aking driver.
ay lagi na lamang pag may o-overtake sa kanya sa kanan, sasabihin noon, ay tamo yung mga nagmumotor na yan. Ay mamay, ma-aksidente yan, ma-aksidente. Kala mo, sabi ko, tigilan mo nga yung pagsasalita mong iyan. At delikado. Ako na may taka doon sa aking driver na yun. Yun ay araw-araw na napasok sa akin, umaga at gabi, nauwi, nakamotor. Oo. Tapos sasabihin sa akin, ang bilis-bilis daw mag-drive ng mga motor, mga nakamotor. Sabi ko, ikaw kay lakad pag uwi, di ka naman kinakamotor din. Dinadamay mo eh. Kasali ka doon eh, kako. Eh, tamo ha. Tapos kung pagsabihan ng mga mabibilis, umovertake na motor sa kanan, inam. Siya naman, kung umovertake sa kanan, 4 wheels pa ang dala, ay isinisingit kahit saan. Sabi ko, kainaman na ito. Isang araw, tumawag sa akin, Pastor, hindi ako makakapasok. Bakit? Na-aksidente ho ako sa motor. Tamo, nadamay siya sa sinasabi niya. Okay? Hindi man niya sinasabi sa sarili niya, i-generalize niya ang mga magmumotor. Ay siya nagmumotor. Di siya nadamay sa sinabi niya. Diga? Nagkaroon ng fracture, pero biyaya naman po ni Lord nakapasok na uli. Okay? At siya po ay sinabihan ko na, tigilan mo na yung pagsasabi mo ng mga ganyan, nadadamay ka. Baka naman naintindihan na, nadamay na siya eh. Ano po? Kaya iingatan po natin ang ating mga salita para hindi tayo matrouble. Gamitin natin ang ating mga salita sa mga bagay na makakatulong sa atin at makakatulong sa iba. Amen? Kahuli-hulihan na po are. Number 3. Bakit natin kailangan ingatan ang ating pagsasalita? Because it could build others up. Okay? Pwede natin gamitin ang ating salita para mag-build ng iba. Okay? Para tulungan, ma-encourage ang iba. Ephesians 4:29. Sabi dyan, do not let any, ang term ay any, so kahit ano, unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. So ang dapat na lumalabas daw po sa ating mga bibig ay yung mga salitang nakaka-inspire sa kausap natin. Mga salitang nakaka-encourage sa kausap natin. Tingnan nyo ang ating style. Malungkot na nga ang kausap mo at mayroong problemang hinarap. Ay imbis na i-encourage mo, sisisihin mo pa. Tingnan nyo ha, are ang mga malimit na kwentuhan. Mare, hindi naman sa sinisisi kita. Tamo, hindi naman daw sa sinisisi, hindi kayo sinisisi na nga. Hindi naman sa sinisisi kita. Pero talagang napabayaan mo naman si kumpare, kaya ka iniwan. Kakalungkot na nga noon, iniwan na pala ng asawa, ay sinisi pa eh. Hindi ka? Tingnan mo, ang mga tao ay malulungkot na, sinisisi pa. Kaya mag-iingat ka sa sinasabi mo, mag-encourage ka. Sa mga reunion, sino dito mga na-attend ng reunion? College reunion. 25 years college reunion. Okay, 25 years ago, ang batch nyo nagkaroon ng reunion. Unang bati mo sa mga kasama mo, pagkakatanda na ninyo, 25 years na naman utoy eh. Ay, alam nga naman, hindi tumanda. Hindi ka? Walang kaingat-ingat sa pagsasalita. Ano? Pwede namang madaming bagay ang sasabihin. Ito ang malimit na hindi pa rin naiiwasan na hanggang ngayon sa mga bukid na napupuntahan ko'y naririnig ko pa. Marami po kasi akong mga staff sa biyaya ni Lord na laging kasama sa bawat bayan. Ito po yung mga staff pa ni Papa. Siyempre mga nagkaedad na, siyempre medyo, alam niyo naman, medyo may weight ng kaunti. Lahat ng mga kakasalubong sa barangay nakakilala, hoy, pagkataba mo ga! Sabi ko, kainaman na, yung pala hindi pa napipigilan. Dito sa J.A. Rosario, biyaya ni Lord, nawawala na yun, Oo, ang sinasabi nila, ang healthy mo naman. Sabi ko, kainaman na. Yun din ang ibig sabihin noon. Hindi ka naman pinapaltan pa. Huwag nyo nga paltan ang ibig sabihin ng mataba. Pareho din yun. Alam yun noon ng kausap nyo kung anong ibig sabihin ninyo. Pastor, ano sasabihin ko? Di huwag nyo sabihin, maghanap kayo ng ibang bagay na maganda sa kanya. Di ba? O sabihin mo, ka-blooming mo naman ngayon. Iyon. Pastor, di ako yung nagsinungaling, kapangit naman eh. Aray ko. Tingnan nyo, wala akong lusutan sa inyo.
Diga, o siya, ito, sa reunion. O, kung wala ka talaga mabate, ang sabihin nyo, ang ganda ng t-shirt mo. O, diga, at least may maganda ka sinabi. Eh, pastor, reunion nga, pare-pareho kami ng t-shirt. Ay, Diyos ko, walang lusutan eh. Eh, kung ayaw mo magsabi ng isang magandang bagay sa isang tao, huwag ka nang umimik. Ano? Pigilan na lang ang sarili. O, lagi kitong ginagawa. Practice. Pakitingni ang katabi. Magsabi ng magandang bagay sa kanya. Sa nakikita mo sa kanya. Oh, dali. Practice yan eh. May nasabi ka? May nasabi? Ah, meron. Sabi, ang kapal ng wallet mo. Okay. Tama? Sanayin natin ang sariling magsabi ng mga bagay na nakaka-uplift sa tao. Pag ang kapitbahay nyo, may bagong TV na malaking-malaki. Yung malaki talagang TV, ang kapitbahay nyo. Purihin nyo. Ang sabihin nyo, wow! Ang ganda ng TV nyo ah! Nood tayo ng playoffs dyan. Di ka? NBA playoffs, sarap manood ng playoffs dyan. O di ka? Ayos yun. Hindi yung may malaking TV yung inyong kapitbahay, ang sasabihin nyo, pagkakalaki ng TV nyo malaki pa sa pader ng bahay nyo eh. Di ka? Sabihin mo ngayon, hindi bagay sa salas nyo. Parang sa amin bagay. Ano kayo yun? Something that will uplift them. Yun ang dapat yung sabihin. Alam nyo, ang guide nyo ay ganito. Kailangan ang mga binibitawan nating salita na magbe-benefit sa kausap nyo, ang topics nyo ganito. Inspirational. Okay? Informational. Logical. Helpful. Okay? Yung mga nakaka-inspire. Nagbibigay informasyon. Yan. Yun may logic. Hindi naman yung basta lang naka-imik. Helpful. Alam nyo, para maging informational tayo, dagdag aral tayo. Kung wala tayong aaralin, wala tayong ilalabas. Tama? Okay? Lagi na rin laang namang nasa cellphone. Nandiyan na rin naman lahat ng information. Ang gawin yung entertainment ay information at hindi yung walang kakwenta-kwentang mga video. May papanood ako sa inyong video, tingnan nyo kung may kwenta ang bidyong ito. Okay? Diploma o diskarte. Yan ang madalas na katanungan ng mga nagtatanong. Mataas ang mararating mo kapag umakyat ka ng bundok. Masakit malaman pag nalaman mong masakit. Hindi sa lahat ng oras may time ka. Huwag mong isiping malas ka. Ang isipin mo, hindi ka swerte. Kung mangangarap ka ng gising, itulog mo na lang. Keep yourself busy kahit madami kang ginagawa. Hindi mo mararanasan kung hindi mo may experience. Mga lumalaban lang ang hindi sumusuko. Walang misunderstanding kung nagkakaintindihan kayo. Life is meaningful if you put meaning into it. Kahit anong sabihin nila, may masasabi pa rin sila. Hindi ka tamad, masipag ka lang magpahinga. Entertaining naman eh. Natawa tayong lahat. Tama. Nag-enjoy tayo. Tanong, anong natutunan nyo? Wala. Hindi ka? Ibig sabihin ko, nakakatawa naman. Sumakit naman kahit pa paano ang tiyan natin. Eh kaso, anong lalabas sa'yo? Anong lalabas sa bibig mo? Wala. Wala tayong natutunan eh. Hindi ko naman sinasabi huwag niyong panoodin yung mga ganun kasi nakakatawa naman nga. Pero sinasabi ko lang, wala kang natutunan doon. Hindi ka? Kaya kailangan, mag-iingat tayo. Alam nyo ba, na kaya pangit ang mga lumalabas sa bibig natin kasi pangit ang mga pinapapasok natin. Diba? Sabi nga, trash in, trash out. Kapag basura ang pinapasok mo sa'yo, basura din ang ilalabas mo. Tama? Proverbs 16:16. Get wisdom. It's worth more than money. Choose insight over income every time. Diba? Kailangan daw knowledge, understanding, information, wisdom. Yan ang pinapapasok nyo sa inyo. Para naman pag lumabas ka sa kwentuhan, matalino ang dating mo. Diba? Ano ba sa kwentuhan, may sense ang dating mo.
Hindi yung parang, wala namang kakwenta-kwentang kausap pa rin, ayaw ko rin kausap. Kailangan may sense. Alam nyo, dapat mga ganitong video ang pinapanood natin. Yung, na-edit nyo ba yun? Yung kay Nas Daily? Tingnan nyo to. Natuwa ako dito sa lugar na to, sa Armenia. Okay. We have just arrived to a place that makes no sense to us. We are now in a car on the bottom of a hill, and the hill is going up. But when we put the car on neutral, the car doesn't go down, it goes up, as if there is no gravity. We bought a football and put it on the bottom of the hill, and the ball too went up. We dropped water on the ground, the water went up. We tried walking up the hill, it was too easy, and walking down was too hard. This is a hill in Armenia's mountains where gravity went nuts. Down is up and up is down, and that will blow your mind. But in reality, gravity is not nuts. This is just an optical illusion where it looks different from what it actually is. But who cares? For this day, on this hill, on this mountain, gravity went nuts. And it's a lot more fun this way. That's what man! See you tomorrow! Kita nyo na? Na-entertain tayo? Pero natuto tayo. Diba? Na meron palang ganun lugar sa Armenia. Pero hindi naman talaga baliktad. Illusion lang daw yon. Mukha lang pataas at mukha lang pababa. Diba? Kita nyo na yun? O di, meron na kayo ngayong kasama sa inyong goals, sa inyong bucket list ng pupuntahan sa Armenia. Dapat ganun. Informational. Natutuwa po ako dyan sa mga istorya ng Marites. Meron po akong imamarites sa inyo. Alam nyo ba, isa sa pinakamarites na klase ng tao ay nadiscover ko na. Sino? Kaming mga politiko. Ay pag sa mamarites, yun po ang nadiscover ko. Pero natin na bad way. Kasi naiintindihan ko naman kung bakit gusto nila alam lahat ng bagay. Kasi gusto nila updated sila. Yan. Pero dahil sa karamihan ng mga impormasyon na naririnig ko galing sa isang politiko, kalimitan ay mga hearsay na. Kaya hearsay, second hand, third hand, fourth hand information. Sabi ni Garne, sabi ni Gayon, sabi ni Ganine. Ay mahirap ng paniwalaan pag gagayon. Diba? Mahirap ikwento ang kwentong narinig mo rin lang sa kwentong narinig din lang niya. Alam niyo yun? Nag-gets niyo ako doon? Kailangan, kung gusto mo ng tunay na impormasyon bago ka maniwala, ang papasukin mo sa iyo ay mga first-hand information. Okay? Kung doon mismo sa taong nagsabi, narinig ko yung information na yon, doon ako maniniwala. Yun. Tatanggapin ko yon. May mga staff ako lagi magsasabi, Sir, sinisiraan po tayo ni Garne, ni Gayon. Ay Garne ho sinasabi, hindi ako naniniwala sa inyo hanggat hindi ko sa kanya naririnig. Sabi ng aking staff, hindi naman ho nung sasabihin sa harap nyo. Di ka nga. Pero sabi ko, gusto ko yung may ebidensya. Bakit? Maraming away ng mga politiko, maraming away nila ay galing lamang sa impormasyon na hearsay na. Kaya hindi nagkaintindihan. Kaya kailangan, mga politikong nakikinig, matuto kayo, sa first hand lang tayo maniwala. Okay? Nagkakaroon ng hinanakitan dahil sa chismis. Okay? Godly wisdoms ang papasukin natin sa atin para yun din lang ang lalabas sa atin. Trash in, trash out. Okay? God wisdom in, God wisdom out. Okay? Ito ang kailangan natin para maka-inspire tayo ng iba. Okay? Kahit pagustuhin mo, kahit dahil narinig mo ang preaching na ito, kahit papangarapin mo at ipag-pray mo ng ipag-pray na makabuild ka ng others sa paraan ng iyong pagsasalita, kung ang ipapasok mo naman sa sarili mo ay basura, basura din ang ilalabas niyan. Baliwala ang desire, baliwala ang kagustuhan mo kung hindi mo aayusin ang mga pinapapasok mo sa sistema mo. Tama? Amen. Okay? Now, after po natin malaman ang mga dahilan kung bakit tayo dapat ay maging maingat sa ating pagsasalita,
Dahil tayo madja-judge, dahil tayo matotrouble, at dahil dapat gamitin natin ito para makabuild ng iba. Sa tingin ko ngayong araw na to, mag-iingat na tayo. Tama? Kaya ngayon, dahil gusto mo nang maging maingat, bibigyan ko po kayo ng mabilis lang na guide para hindi tayo mapahamak bago tayo magsalita. Bukod sa trash in, trash out, para hindi tayo ma-judge, para hindi tayo mapahamak, at para makatulong tayo sa kapwa, gamitin po natin ang think principle bago tayo magsalita. Ano po yung think principle? Mag-isip muna, Pastor. Okay, think. Itong think ay ating ginawang abbreviation. Letter T, sa letter T muna tayo. Ang sasabihin mo ba ay totoo? Is it true? So bago ka magbitaw ng salita, bago ka makipagmarites, bago ka magsabi ng iba sa iba, alamin mo muna, ang sasabihin mo ba ay totoo? Is it true? Ephesians 4:25, so stop telling lies. Let us tell our neighbors the truth, for we are parts of all of the same body. So lagi mong i-assess ang sasabihin mo. Totoo ba ang sasabihin ko? Yan. Pangalawa, nalaman mong totoo ang sasabihin mo. Pangalawa, dapat i-analyze mo. Totoo nga siya. Pero pag sinabi ko ba, makakatulong ba? Di ba? Is it helpful? Kaya H. Is it helpful? Oo, totoo yung sasabihin ko. Pero pag sinabi ko ba sa kanya, makakatulong ba kaya sa kanya? Kung hindi naman makakatulong, kahit totoo, ay baka huwag nyo nang sabihin. Hindi ka? Pastor, talaga namang masamang lalaki, sasabihin ko ga. Wag. Hindi helpful. Maaring totoo, pero hindi helpful. Okay? Kaya mag-iingat kayo. Letter I. So, bukod sa helpful, is it inspirational? Totoo nga. Makakatulong nga. Makaka-inspire ka. Kung hindi makaka-inspire, wag na rin sasabihin. Bago mo bitawan ng sasabihin mo, isipin mo muna, yung bang kausap mo, sasaya ba yan sa sasabihin mo? O lulungkot yan sa sasabihin mo? Dapat makaka-inspire. Kung hindi rin lang sasaya, ay wag na. Kung iyan ay sisira din lang sa araw ng kausap mo, ay pigilin mo na yung bunganga mo. Di ka? Kung makakasira din lang sa araw niya. Letter N, dalawa na lang. Oo nga't totoo, oo nga't nakakatulong, oo nga at makaka-inspire. Ang sunod na tanong, is it necessary? Sa Tagalog, kailangan gang sabihin. Baka naman hindi na kailangan sabihin kahit nakaka-inspire, kahit pa nakakatulong at kahit pa totoo. Kaya kailangan, iisipin nyo yon. Kaya naman alam mo, may mga tao na nagsasabi sa akin, halimbawa, nagtampo. Nagtampo. Gustong-gusto ko rin sabihin sa kanya dahil hindi pwedeng hindi ko sasabihin Totoo naman. Makakatulong naman. Magkakasundo kami. May inspire din. Ang tanong nga lagi kung kailangan baga. Tingnan niyo ang sitwasyon. Sabi niya, kaya naman ako nagagalit sa kanya kasi mali naman talaga yung ginawa niya sa akin. Kinausap ko. Tapos nung kausap ko siya, paragang hindi ako pinapansin, sinusupladahan. Tapos ngayon, kinakausap niya ako, gusto niya, bibigyan ko siya ng maraming atensyon. Dapat palit-palitan lang. Alam mo, may mga ganyang may mga ganyang usapan kung gusto niya akong kausap, dapat kinakausap niya rin ako ng ayos. Tanong ko, sasabihin mo pa gayon o gagawin mo pa gayong gusto mong gawin? Hindi mo man lang na-imagine, baka yung taong yun at that moment, nung ikaw ay nakipag-usap sa kanyang hindi ka pinansin, baka naman problemado lang. Diba? Kailangan ina-analyze din natin. Baka naman nahihiya sa'yo kaya ayaw kang kausap. Or kung ano man dahilan. It doesn't matter. Bago ka bumitaw ng isang bagay na isang salita sa isang tao, kailangan isipin mo muna, kailangan ba talagang sabihin to? Yun lagi ang tanungin mo, kailangan ba? Amen. And lastly, kahit pa yan ay kailangan sabihin, letter K, is it kind? Kapag ginawa mo ba yan, ay gawain ba yan ng isang mabuting tao? Kung gawain niya ng isang mabuting tao, di ituloy mo. Kung hindi naman sa tingin mo gawain ng isang mabuting tao, ay wag na.
Sabi sa Kawikain 16:24, ang matamis na salita ay parang pulot-pukyutan, nakakapagpasaya at nakakapagpasigla ng katawan. O, di ba? Kung sa tingin mo, mabuting tao o mabuting tao ka, kapag gagawin mo yan, do it. Pero kung sa tingin mo, makakasama sa imahe mo bilang isang tao, ay huwag mo nang gawin. Okay? So, again, totoo ba? Makakatulong ba? Makaka-inspire ba? Kailangan ba talaga? Gawain ba ng mabuting tao? Amen? So, praise God po. Ngayong araw na ito, alam ko lahat tayo ay natuto. At hindi na tayo, sa biyaya ni Lord, ay hindi na tayo magiging mapanghusga daw, sabi ng nanay ko. At hindi rin tayo, at dapat tayo ngayong araw na to ay mag-iingat na sa ating salita. Amen? So, tayo po lahat ay manalangin. Can we all stand up? Tayo po ay mananalangin kay Lord. Ngayong araw pong ito ay we learned to be careful on the words that we need to say to others. At alam natin na may judgment, may trouble, at dapat nakaka-build up tayo kapag nagsasalita tayo. Kaya hihingi tayo ngayon ng biyaya kay Lord na unang biyaya, bago tayo bumitaw ng salita, ay maiisip natin, sayang ang rewards sa langit. Diba? Pangalawang biyaya na hihingi natin, ay ayaw natin na tayo'y mahuhusgahan ng ibang tao. Pangatlong biyaya na hihingi natin, ay hindi tayo mapahamak sa ating mga sinasabi. And lastly, biyaya na makatulong tayo ang salita natin sa iba. Amen? Can we all bow down our heads right now and we're going to pray. Panginoon, ngayong araw na ito, nandyan ka kasama namin. You have told us a lot of things today. Lahat ng sinabi mo, Panginoon, ang dalangin ko, pumasok sa isip at sistema namin na maging maingat kami sa lahat ng sinasabi namin. Father, let anyone in this place and in our live feed ay wala pong ma-trouble, wala pong ma-judge. At sila po ay magpapasok lang sa kanilang sistema ng mga bagay na nakaka-uplift. Father, I thank you because each one of us will become better Christians and better sons and daughters of yours sa biyaya mo. Ngayong araw na ito, dinadakila ka namin, pinupuri ka namin, at niluluwalhati ka namin. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord.